Magandang araw, mga mag-aaral na ikapitong baitang. Ngayon ay sabay-sabay tayong maglakbay sa isang makulay na aralin tungkol sa iba't ibang halimbawa ng tekstong expository. Naranasan mo na bang magbasa ng brochure ng isang paaralan o mall? O kaya naman ay tumingin sa menu ng paborito mong kainan? Paano kung makakita ka ng reseta mula sa doktor o transkripsyon ng talumpati ng isang politiko? Alam mo bang lahat ng iyan ay mga halimbawa ng tekstong expository? Ngayon, sa ating unang gawain, tingnan natin kung gaano mo pa natatandaan ang ating nakaraang aralin. Sa ating bangka ng pangangayaw, sa bawat layag ng bangka ay isusulat mo ang mga halimbawa ng tekstong expository na natutuhan mo noong unang markahan. Handa ka na ba? Sige, simulan na natin! Mahusay na pagtagumpayan mong isa-isahin ang mga tekstong expository na naging paksan natin sa nakaraang markahan. Alam mo ba, tulad ng mga ninuno nating Austronesian, patuloy din tayong naglalayag upang hanapin ang kaalaman, dangal, at pag-unlad. Ngayong araw, ito ang mga bagay na inaasahan mong mata mo. Una, nakikilala ang iba pang mga halimbawa ng mga tekstong expository. Pangalawa, nasusuri ang memoir na Pagsusuri sa Primaryang Batis, si Andres Bonifacio, Ang Katipunan at Ang Himagsikan ni Santiago V. Alvarez, ni Joel Costa Malabanan. Ngayon naman, subukin natin ang iyong kaalaman. Basahin ang bawat pahayag
at tukuyin kung ano ang konsepto o uri ng tekstong expository ang inilalarawan. Tumpak ang iyong mga sagot kung ito ang iyong mga naisulat. Una, brochure. Pangalawa, medikal na teksto. Pangatlo, menu. Pang-apat, transkripsyon ng talumpati. Panlima, memoir. Iyan ang mga halimbawa ng tekstong expository. Balikan natin kung ano nga ba ang isang tekstong expository. Kapag sinasabi nating tekstong expository, ito ay ang mga sulating nagbibigay ng impormasyon na may kinalaman sa agham, kasaysayan at agham panlipunan. Ang layunin nito ay magbigay ng dagdag na kaalaman sa mambabasa kaugnay sa mga bunga ng pananaliksik, pagsusuri, pagluluto o anumang mahalagang paksa. Ito ang ilan pa sa mga pangunahing halimbawa ng tekstong expository. Una riyan ay ang memoir. Kapag sinasabi nating memoir, ito ay naratibo ng aktwal na karanasan ng isang tao tungkol sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Ayon sa historian na si Tony Donato, kaugnay sa katipunan na nakibaka sa mga laban sa mga Kastila, 3 lamang ang naisulat na memoir. Ito ay ang Katipunan at ang Revolusyon ni General Santiago Alvarez, memoir ni General Artemio Ricarte at ang Tala-arawan ng Katipunerong si Castor de Jesus. Itong ikatlo ang pinaniniwalaang makasasagot tungkol sa sinapit ng Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio at ng kanyang mga kapatid sa malupit na kamay ni General Aguinaldo. Pangalawa, medikal na teksto. Ito ang talaan ng mga gamot at paraan ng paggamit ng mga ito ang siyang makikita sa mga medikal na teksto. Maaari ring makita ang medikal na record ng isang pasyente. Pangatlo, brochure. Sa Pilipinas, kalimitang ginagamit ang brochure bilang pamphlet para sa mga pribadong paaralan at mga kumpanya tulad ng bangko, malls at iba pa. Naglalahad ito ng mga impormasyon na maaaring makapukaw ng atensyon o mapakinabangan ng sinuman. Ang mga brochure ng paaralan ay naglalaman ng mga kursong offered para sa mga interesadong pumapasok, pati na rin ang mga mission, vision at history ng pagkatatag ng nasabing paaralan. Pang-apat, menu. Ang menu ay ang komprehensibong talaan ng mga ulam, pagkain at inumin na ibinebenta ng isang restaurant. Nakalagay sa menu ang mga presyo ng bawat pagkain, pati na ang mga combo meals para sa mas malakihang order. Panlima, transkripsyon ng talumpati. Ito ay ang lagom ng mahalagang impormasyong binabanggit sa isang talumpati. Halimbawa nito ay ang mga mahalagang pangako at programa ng Pangulo ng Pilipinas na binabanggit niya sa kanyang State of the Nation Address or SONA. Kalimitang ginagamit ito ng mga mamamahayag sa telebisyon na naghahatid ng mga balita. Ayan! Natutuhan na natin ang iba pang halimbawa ng tekstong expository. Ngunit, bakit nga ba mahalaga ang mga tekstong expository?
Mahalaga ang tekstong expository dahil ito ay nagbibigay ng malinaw at objektibong paliwanag tungkol sa isang paksa upang magpabatid ng kaalaman. Sa pamamagitan nito, napapalawak ang pag-unawa ng mga mambabasa, nahasa ang kritikal na pag-iisip at natututo tayong magpahayag ng impormasyon ng maayos at lohika. Ginagamit ito sa paaralan at sa araw-araw na buhay upang makatulong sa pagkatuto at mabisang komunikasyon. Ano ang ambag ng iba't ibang tekstong expository sa pagpapalaganap ng impormasyon? Ang iba't ibang tekstong expository ay may malaking ambag sa pagpapalaganap ng impormasyon dahil bawat uri nito ay nagsisilbing daluyan ng malinaw, tumpak at organisadong kaalaman. Sa pamamagitan ng mga tekstong naglalahad, nagpapaliwanag at nagtuturo na ipababatid sa mga tao ang mahalagang ideya sa agham, edukasyon, kasaysayan at iba pang larangan. Dahil dito, nagiging mas madali para sa mga mambabasa na maunawaan ang mga konsepto at makagawa ng matalinong desisyon batay sa tamang impormasyon. Halina at magbasa ng isang halimbawa ng tekstong expository. Handa ka na ba? Ngayon, alamin natin ang kabuluhan ng isang memoir bilang isang halimbawa ng tekstong expository sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang pagsusuri ni Joel Costa Malabanan na may pamagat na Pagsusuri sa Primaryang Batis, si Andres Bonifacio, Ang Katipunan at Ang Himagsikan ni Santiago V. Alvarez. Bago natin basahin ng teksto, ay basahin muna natin ang mga gabay na tanong bago basahin ang akda bilang gabay sa pag-unawa. Una, ano ang pagkakaiba ng memoir sa iba pang mga sanisay? Pangalawa, bakit itinuturing na primaryang batis ang isang memoir? Pangatlo, paano nakatutulong ang pagsusuri sa memoir sa pag-unawa sa tunay na naganap sa kasaysayan? Handa ka na bang magbasa? Bibigyan kita ng 5 minuto upang tapusin ito.
mo na pagtagumpayan mong basahin ang Memoir ni Santiago Alvarez at tunay namang napakainam na iyong pag-unawa at pakikilahok sa ating mga gawain ngayon. Handa ka na ba para sa mga gawaing inihanda ko para sa iyo? Para sa ating unang gawain, tanong-tugon, sa isang buong papel, ipapakita mo ang iyong kritikal na pag-iisip habang sinusuri mo ang mga sitwasyong inilahad sa akda. Ang iyong mga sagot ay nagpapakita na hindi mo lamang naunawaan ang binabasa kundi naiuugnay mo rin ito sa mga aral ng kasaysayan at mga pangyayari sa ating lipunan. Sa ikalawang gawain, #tunay na buhay. Sa isang buong papel pa rin, ay ipakita mo ang iyong pagmumuni-muni at pag-ugnay ng aral mula sa teksto patungo sa sariling karanasan. Ang ganitong pagninilay ay mahalaga sapagkat dito natin mas naunawaan ang kahulugan ng pagbasa. Hindi lamang ito basta pag-alam ng impormasyon, kundi paglalapat ng natutuhan sa totoong buhay. Para sa ikatlong gawain ay punan mo ang chart batay sa binasang memoir na kung saan ay malinaw mo dapat na ipakita ang iyong pag-unawa sa bawat bahagi ng teksto, mula sa pangyayari hanggang sa mga aral na maaring makuha mo mula rito. Ang bawat sagot nito ay patunay na ikaw ay aktibong nag-iisip, nagsusuri at naglalapat ng iyong pagkatuto. Sa wakas, napagtagumpayan mong basahin at tapusin ang mga gawain na isang halimbawa ng tekstong expository. Sa susunod na pagkakataon na ikaw ay magbabasa ng isang akda, aalahanin mo na ang bawat teksto ay may aral, karanasan, at damdaming naghihintay na tuklasin. Patuloy nating linangin ang ating pag-unawa, pagmumuni-muni, at magpagmamahal sa pagbabasa sapagkat dito nagsisimula ang pagiging tunay na mapanuring mag-aaral. Maraming salamat! Hanggang sa muli nating aralin, manatiling matalino, mapanuri at may puso sa pagbabasa. Ako si Binibining Alagos na nagsasabing sa bawat pahinang binabasa, karunungan ang dala.